Sa gilid ng isang liblib na baryo na yakap ng kagubatan at nilalamon ng hamog tuwing dapit hapon, naninirahan ang isang nilalang na ang pangalan ay matagal nang kinalimutan ng mga tao. Sa liwanag ng araw, siya'y mistulang karaniwang mamamayan, tahimik, magalang, at bihirang mapansin. Ngunit sa pagdilim ng langit, sa sandaling humalik ang gabi sa lupa, ang kanyang pagkatao ay unti-unting nagbabago, na parabang may lihim na dugo sa kanyang mga ugat na nagigising lamang kapag ang mundo'y natutulog. Ang baryong iyon ay tinatawag na San Isidro, isang puok na umaasa sa bukirin at sa alagang hayop ng bawat pamilya. Ang mga manok ang bumubuhay sa karamihan, pinagkukunan ng pagkain, kabuhayan at paminsan-minsay handog sa mga pista. Kaya't nang magsimulang mawala ang mga manok gabi-gabi, unti-unting bumigat ang hangin sa baryo at ang mga bulungan ay parang mga aninong gumagapang sa bawat tahanan. Walang nakakita, walang nakarinig. Sa umaga, ang mga kulungan ay bukas, ang mga balahibo ay nagkalat sa lupa at ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Hindi ito gawa ng karaniwang hayop sapagkat walang bakas ng dahas na labis, walang bakas ng pakikipaglaban. Para bang may isang nilalang na maingat, sanay at may layunin. Sa gitna ng mga pangyayaring ito ay naroon si Luntian. Si Luntian ay isang lalaking hindi alam ang edad, sapagkat ang kanyang mukha ay tila hindi tinatablan ng panahon. May mga matang tila laging may iniingatang lihim, at mga kamay na marunong sa lupa at halaman. Siya ang tagapag-alaga ng maliit na hardin sa gilid ng gubat, kung saan tumutubo ang mga halamang hindi kilala ng karamihan. Ang kanyang bahay ay yari sa kahoy at dahon ng nipa, payak ngunit maayos at laging napapaligiran ng kakaibang katahimikan. Hindi siya madalas makisalamuha, ngunit hindi rin siya iniiwasan. Sa mga mata ng baryo, siya ay isang mabuting kapitbahay. Tumutulong kapag may kailangan, nagbibigay ng halamang gamot kapag may nagkakasakit, at tahimik na umuuwi bago tuluyang dumilim ang paligid. Ngunit si Luntian ay hindi tao lamang. Sa pagsapit ng gabi, kapag ang buwan ay umaangat at ang mga kuliglig ay nagsisimulang mag-ingay, nararamdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang katawan. Ang kanyang paghinga ay nagiging malalim, ang kanyang pandinig ay tumatalas, at ang kanyang mga buto ay tila may sariling galaw. Ito ang sumpang minana niya, isang sumpang engkanto, ipinanganak sa pagitan ng mundo ng tao at ng daigdig ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Tuwing gabi, siya ay nagkakatawang hayop. Hindi ito bigla ang pagbabago, kundi isang ritual na paulit-ulit na inuukit ng panahon sa kanyang laman. Ang kanyang balat ay tila humihigpit, ang kanyang mga galaw ay nagiging mas mababa at mas mabilis, at ang kanyang isipan ay nahahati sa dalawang tinig. Ang tinig ng taong may alaala at ang tinig ng nilalang na uhaw sa buhay. Hindi niya pinili ang gutom na iyon, ngunit hindi rin niya ito matakasan. Sa anyong hayop, ang mundo ay iba. Ang amoy ng lupa ay mas malinaw, ang tunog ng bawat yabag ay mas matalim at ang tibok ng buhay ng mga manok sa mga kulungan ay parang mga ilaw na kumikislap sa dilim. Hindi siya pumapatay para sa kasiyahan. Siya'y kumakain upang mabuhay sapagkat iyon ang itinakda sa kanya ng dugong engkanto na kanyang dala. Alam niya ang pinsalang dulot nito sa baryo. Alam niya ang takot na unti-unting namumuo sa bawat tahanan. At sa bawat umagang sumisikat ang araw at bumabalik siya sa anyong tao, dala niya ang bigat ng pagkakasala na hindi kayang hugasan ng hamog o ulan. Isang umaga, sa gitna ng pamilihan, narinig niya ang mga usapan. May isang matandang magsasaka ang nagsabi na may masamang nilalang na gumagala tuwing gabi. May isa namang nagmungkahing baka ito'y aswang o halimaw mula sa gubat. Ang iba'y nagsimulang maghanda ng mga pitag, mga dasal at mga anting-anting. Ang takot ay naging binhi ng galit at ang galit ay unti-unting naghahanap ng mukha na masisisi. Tahimik lamang si Luntian habang nakikinig. Hindi siya nagtanggol, hindi rin siya nagsalita. Alam niyang darating ang araw na ang lihim ay hahanapin ng liwanag. At kapag nangyari iyon, wala nang lugar para sa kanya sa mundong ito. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay bilog at maliwanag, tumayo siya sa harap ng kanyang bahay at minasdan ang baryo sa di kalayuan. Naroon ang mga ilaw ng tahanan, ang mga kulungan ng manok, at ang mga taong walang kaalam-alam sa tunay na anyo ng panganib na kanilang kinatatakutan. Huminga siya ng malalim.
sapagkat nararamdaman na naman niya ang pagdating ng gabi sa kanyang dugo. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng liwanag at dilim, naunawaan ni Luntian na ang kanyang kwento ay hindi na mananatiling lihim magpakailanman. Sa mga sumunod na araw, lalong naging mabigat ang katahimikan sa San Isidro. Ang mga tao'y gumigising na may kaba sa dibdib sapagkat hindi na nila kailangang magbilang upang malaman kung may nawala. Ang kawalan ay agad nilang nararamdaman. Ang tila payapang baryo ay unti-unting nilalamon ng hinala at ang bawat ngiti ay may kasamang pagtatantiya kung sino ang dapat pag-ingatan. Si Luntian ay patuloy na namuhay na parang walang nagbabago. Sa liwanag ng araw, siya ay nag-aararo ng lupa, nagdidilig ng halaman, ama nag-aabot ng tulong sa mga nangangailangan. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng pagod na hindi maipaliwanag at sa bawat sandaling nag-iisa siya, ang bigat ng gabi ay parang aninong nakadikit sa kanyang likuran. May isang batang lalaki, si Igan, na madalas mapadpad sa kanyang hardin. Mausisa ang bata, mahilig magtanong tungkol sa mga halamang may kakaibang hugis at amoy. Sa piling ni Igan, si Luntian ay nakakaramdam ng panandaliang katahimikan sapagkat ang batay walang takot at walang alam sa mga bulungang gumagapang sa baryo. Ngunit maging ang kawalang malay ay may hangganan. Isang hapon, napansin ni Luntian na ang mga kulungan ng manok ay dinodoble na ang kandado at ang ilang bahay ay may mga nakasabit na anting-anting sa pintuan. Ang mga matatanda ay nag-uusap sa maliliit na pangkat at ang mga mata nila ay palihim na sumusulyap sa gubat. Ayon kung na post-kudupat at sa kanya. Sa gabing iyon mas maaga kaysa dati, naramdaman ni Luntian ang pagbabago. Ang kanyang dibdib ay tila hinihigpitan ng di nakikitang tanikala at ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Sinubukan niyang pigilan, umupo sa sahig ng kanyang bahay at ipikit ang mga mata. Umaasang lilipas ang gutom na parang alon. Ngunit ang sumpa ay hindi marunong makinig. Sa sandaling tuluyang lumubog ang araw, ang kanyang katawan ay sumunod sa batas na mas matanda pa sa baryo at sa gubat. Sa anyong hayop, tahimik siyang gumalaw sa ilalim ng mga puno, iniiwasan ang mga ilaw at ang mga daang dinaraanan ng tao. Ang mundo ay naging mas makitid at mas malinaw, may layunin, may direksyon. Sa kabilang dulo ng baryo, may isang kulungang hindi gaanong naprotektahan. Doon, ang tibok ng buhay ay malinaw na malinaw at ang gutom ay parang apoy na hindi mapapatay. Sa sandaling iyon, wala nang ibang umiiral kundi ang batas ng kanyang pagkatao. Pagsapit ng madaling araw, bumalik si Luntian sa kanyang bahay na may bigat sa bawat hakbang. Nang bumalik ang kanyang anyong tao, ang unang dumapo sa kanya ay ang malamig na hiya at lungkot. Umupo siya sa tabi ng kanyang higaan, ang mga kamay ay nanginginig at ang isip ay puno ng tanong na matagal na niyang iniiwasan. Hanggang kailan? Sa umaga, kumalat ang balita na may isa na namang kulungan ang nabuksan. Ngunit may bago, may nakakita raw ng anino na hindi pangkaraniwan, mabilis at tahimik, na naglaho bago pa man masilayan ng buo. Ang takot ay tuluyan ng nagkaroon ng hugis, at ang baryo ay nagsimulang maghanda, hindi lamang laban sa isang hayop, kundi laban sa isang lihim na matagal nang nagtatago sa kanilang piling. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Luntian ay tahimik na nagmasid. Alam niyang ang gabi ay muling darating at kasama nito ang pagsubok na maaaring magbukas ng katotohanang matagal nang nakakulong sa dilim. Dumating ang mga araw na ang gabi ay hindi na lamang oras ng pahinga, kundi panahon ng paghahanda. Ang San Isidro ay nagmistulang isang baryong nakatayo sa gilid ng bangin. Maingat ang bawat kilos o bagam ay titirota. Mas mabagal ang bawat desisyon. Ang mga lalaki nagtipon upang magbantay, ang mga babae nagdasal sa katahimikan ng kanilang mga tahanan, at ang mga bata ay hindi na pinapayagang gumala kapag papalubog na ang araw. Si Luntian ay nakadama ng pagbabago sa hangin. Hindi ito tulad ng mga nakaraang takot na mabilis lumipas. Ito'y masinsin, matiyaga at may direksyon. Sa bawat umaga, mas kaunti ang bumabati sa kanya. Sa bawat hapon, mas maikli ang mga sagot na kanyang natatanggap. Ang kanyang presensya, bagamat walang patunay, ay unti-unting nagiging mabigat sa paningin ng iba. Isang araw dumating sa baryo ang isang lalaking dayo. Siya'y may tindig na sanay sa paglalakad sa malalayong lugar at ang kanyang mga mata ay tila nakakita na ng mga bagay na ayaw nang maalala ng iba. Pinakilala siya bilang si Balangaw,
isang manghihilot at tagapayo na tinatawag kapag ang karaniwang paliwanag ay hindi na sapat. Tinanggap siya ng mga tao ng may pag-asa. Sa mga salitang binigkas niya, may katiyakang tila nagmumula sa kaalaman, hindi sa takot. Sinabi niyang ang pagkawala ng mga manok ay hindi gawa ng karaniwang hayop at hindi rin simpleng kapritsyo ng dilim. May nilalang daw na nakatali sa baryo, hindi ganap na tao, hindi rin ganap na hayop. Sa mga salitang iyon, may kumurot sa dibdib ni Luntian. Sa gabing iyon habang ang baryo ay abala sa pagbabantay, nanatili si Luntian sa loob ng kanyang bahay. Hindi siya lumabas, hindi siya gumalaw. Sinikap niyang itali ang sarili sa katahimikan na para bang ang pag-upo at paghinga ay sapat upang talunin ang sumpa. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi kanya lamang. Ang pagbabago ay dumating na mas masakit kaysa dati. Ang kanyang mga kalamnan ay tila hinahatak ng dalawang mundo at ang kanyang isipan ay napuno ng salungat na alaala, ang gubat ng mga engkanto, ang mga tinig na nagturo sa kanya ng batas ng gabi at ang baryong minahal niya sa liwanag ng araw. Sa anyong hayop, hindi siya lumabas ng malayo. Umiikot lamang siya sa gilid ng gubat na parang may tanikala ang kanyang mga paa. Ang gutom ay naroon, ngunit ang takot ay mas malakas. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya lumapit sa mga kulungan. Pagsapit ng umaga, walang nawalang manok. Ang katahimikan ay nagdulot ng pansamantalang ginhawa sa baryo, ngunit kay Balangao, ito'y nagbukas ng mas malalim na tanong. Hindi raw umaalis ang nilalang, natututo raw ito. At kapag ang isang sumpa ay natutong maghintay, mas nagiging mapanganib ito. Si Luntian ay nakinig mula sa malayo. Alam na ang bawat hakbang ng baryo ay papalapit sa kanyang lihim. Sa kanyang hardin, hinaplos niya ang mga halamang minsan ay itinuro sa kanya bilang panangga at lunas. May mga paraan upang tapusin ang sumpa, ngunit may kapalit. Laging may kapalit. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, malinaw kay Luntian na ang kanyang pagpipilian ay paliit ng paliit. Hindi na sapat ang pagtatago. Ang gabi ay darating na may dalang tanong na hindi na niya kayang iwasan. At ang sagot ay maaring magbago hindi lamang ng kanyang kapalaran, kundi ng buong San Isidro. Sa paglipas ng mga araw na walang nawawalang manok, ang takot sa San Isidro ay hindi tuluyang naglaho. Ito'y nanatiling nakabaon sa dibdib ng bawat isa, tahimik ngunit gising. Ang mga bantay ay hindi tinanggal, ang mga kandado ay hindi binuksan, at ang mga dasal ay patuloy na ibinubulong tuwing sasapit ang gabi. Ang katahimikan ay naging mas mapanganib kaysa sa ingay sapagkat wala itong ipinapangakong kaligtasan. Si Balangao ay hindi umalis. Nanatili siya sa baryo, nagmamasid, nakikinig, at naglalakad sa mga lugar na tila iniwasan ng iba. Sa kanyang mga hakbang, sinusundan niya ang mga bakas na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ang bahid ng sumpa na nananatili kahit sa liwanag ng araw. Sa bawat pagdaan niya sa gilid ng gubat, tumitigil siya sandali na para bang may kausap na hangin. Napansin iyon ni Luntian. Sa kanyang hardin, habang inaayos ang mga halaman, naramdaman niyang may matang nakatuon sa kanya. Hindi siya lumingon agad. Alam niyang ang sandaling iyon ay matagal nang paparating. Nang sa wakas ay nagtagpo ang kanilang mga paningin, walang galit sa mukha ni Balangao. Tanging pag-unawa na may kasamang pag-iingat. Hindi sila nag-usap. Hindi pa. Sa gabing iyon, muling bumigat ang sumpa sa dugo ni Luntian. Ngunit may pagbabago. Ang gutom ay hindi na lamang uhaw sa buhay. Ito'y may kasamang alaala ng pagpigil. Ang kanyang katawan ay nagbago sa anyong hayop na may mas maingat na galaw, mas mahinang hinga. Hindi siya tumungo sa baryo. Sa halip, pumasok siya sa mas malalim na bahagi ng gubat, kung saan ang mga anino ay mas makapal at ang mga lihim ay mas luma. Doon sa ilalim ng matatandang puno huminto siya. Ang lupa ay malamig at ang hangin ay may dalang amoy ng mga nilalang na minsan niyang tinawag na kauri. Sa katahimikan, narinig niya ang mga tinig ng nakaraan, ang mga pangakong binitiwan noong siya'y ipinanganak sa pagitan ng dalawang mundo, ang sumpang itinakda upang mapanatili ng balanse. Hindi siya nilikha upang manira, kundi upang magbayad. Pagsapit ng umaga, bumalik si Luntian na mas tahimik kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay may lalim na parang may napagpasyahan. Sa baryo, kumalat ang balitang may nakita raw si Balangao, hindi hayop,
hindi tao, kundi bakas ng isang nilalang na kayang pumili. Ang sumpa raw ay hindi bulag. Ito'y may budhi. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng pagkakahati. May mga naniwalang may pag-asa at may mga nagsimulang matakot ng higit. Sapagkat kung ang nilalang ay may isip, maaari rin itong magtago ng mas mahusay. Sa dapit hapon, nilapitan ni Balangaw ang bahay ni Luntian. Hindi siya pumasok. Tumigil lamang siya sa labas sa pagitan ng liwanag at anino. Doon, sa katahimikan, malinaw na pareho nila alam na ang oras ng pag-iwas ay tapos na. Ang gabi ay muling darating. At sa pagkakataong ito, may mga tanong na hihingi ng sagot, hindi sa bulong, kundi sa katotohanang matagal nang nakatago sa dilim. Sa gabing iyon, ang San Isidro ay tila huminto sa paghinga. Ang mga ilawan ay maagang pinatay. Ang mga pintuan ay mahigpit na isinara. Mga bantay ay nanatili sa kani-kanilang pwesto na may tangan na kabakay sa tapang. Sa pagitan ng liwanag at dilim, ang baryo ay naghintay, hindi alam kung alin ang unang darating, ang katotohanan o ang kapahamakan. Si Luntian ay nanatili sa loob ng kanyang bahay. Hindi siya gumalaw, hindi rin siya humawak sa mga halamang panangga na matagal na niyang inihanda. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang lumapit ang sumpa ng walang pagtutol. Ang kanyang dibdib ay umangat at bumaba sa mabagal na ritmo na para bang tinatanggap ang isang panauhing matagal ng kilala ngunit kailanmay hindi minahal. Nang dumating ang pagbabago, ito'y mas malinaw, mas buo. Ang anyong hayop ay hindi na lamang bunga ng gutom, kundi larawan ng isang kasunduan. Isang katawan na hiniram upang tuparin ang isang utang. Sa dilim, gumalaw siya palabas ng bahay at tumungo sa gubat, hindi upang manghuli, kundi upang harapin ang alaala ng kanyang pinagmulan. Sa ilalim ng pinakamatandang puno, naroon si Balangaw. Hindi nagulat si Luntian. Alam niyang ang lalaking iyon ay marunong makinig sa mga bagay na hindi nagsasalita. Sa katahimikan, nagtagpo ang kanilang mga landas. Ang isa'y may dugong engkanto, ang isa'y may kaalamang hinubog ng maraming gabi ng pakikipagbuno sa dilim. Hindi nagtaas ng kamay si Balangaw. Hindi rin siya umatras. Tumayo lamang siya roon na parang hinihintay ang isang desisyong hindi niya maaaring pilitin. Sa anyong hayop, huminto si Luntian sa ilang hakbang ang layo. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat. Puno ng mga tanong na hindi kailangang bigkasin. Sa sandaling iyon, ang sumpa ay tila humina. Ang gutom ay umurong, napalitan ng isang malinaw na alaala. Ang pangakong binitiwan sa mga engkanto ng gubat na ang balanse ay pananatilihin kahit may kapalit na sakit. Ang pagkain ng buhay ay hindi parusa, kundi paalala ng hangganan ng dalawang mundo. Nang sumikat ang unang liwanag ng umaga, bumalik ang anyo ni Luntian sa pagiging tao. Siya'y napaluhod sa lupa, pagod ngunit buo ang loob. Si Balangaw ay nanatili, tahimik na saksi sa isang lihim na tuluyan ng nagpakitang sarili. Sa baryo, walang nawalang manok sa gabing iyon. Ngunit may naramdaman ang mga tao, isang kakaibang gaan na tila may binuong kasunduan ang dilim at ang liwanag. Hindi pa tapos ang sumpa, ngunit may nagbago. Ang San Isidro ay hindi na lamang naghihintay ng panganib. Ito'y nakaharap na sa katotohanan ang nilalang na kinatatakutan nila ay matagal nang namumuhay sa gitna nila, may daladalang pasanin na higit pa sa kanilang mga hinala. Sa pagdating ng araw, malinaw kay Luntian na ang susunod na mga gabi ay hindi na tungkol sa pagtatago, kundi sa pagpili ng landas na maaaring magligtas o tuluyang magwasak sa mundong kanyang minahal. Mula sa gabing nagtagpo sila sa ilalim ng matandang puno, nagbago ang takbo ng mga araw sa San Isidro. Hindi ito lantad na pagbabago, walang kasiyahan, handamaf-ani, hidan, hantisi, walang pagdiriwang. Ngunit may katahimikang hindi na puno ng bulag na takot. Sa halip, ito'y may dalang pag-iingat na para bang ang baryo ay natutong makinig sa dilim imbes na labanan ito ng walang unawa. Si Luntian ay hindi na umiwas sa mga mata ng tao. Sa umaga, patuloy niyang inaalagaan ang kanyang hardin. Ngunit ang kanyang kilos ay mas mabagal, mas sinasadya. Ang bawat halamang hawak niya ay paalala ng kanyang pinagmulan. Mga dahong itinuro sa kanya ng mga engkanto, mga ugat na may kakayahang magpatahimik ng dugo at magpalabo ng sumpa, kahit panandalian lamang. Si Balangaw ay naging bahagi ng baryo, bagamat nanatili siyang dayo.
Tuwing hapon, naglalakad siya sa mga hangganan ng San Isidro. Sinusukat ang distansya sa pagitan ng tahanan ng tao at ng gubat. Alam niyang ang sumpa ni Luntian ay hindi maaaring basta putulin. Ito'y hinabit sa balanse ng lugar at ang biglaang pagwasak dito ay maaaring magbukas ng mas matinding kapalit. Sa isang dapit hapon, habang ang araw ay unti-unting nilalamon ng anino ng mga puno, lumapit si Balangaw kay Luntian sa hardin. Walang ibang saksi. Ang hangin ay tahimik at ang lupa ay tila nakikinig. Sa mga sandaling iyon, malinaw ang isang katotohanan. Ang sumpa ay may takdang hangganan. Hindi ito maaaring pigilan magpakailanman, ngunit maaari itong igiya. Ang nilalang na nagkakatawang hayop ay hindi alipin ng gutom lamang. Siya ay tagapangalaga ng isang utang na maaaring bayaran sa ibang paraan kung may lakas ng loob ang mag-aalay. Sa gabing iyon, dumating ang sumpa na may kakaibang anyo. Ang pagbabago ni Luntian ay hindi kasing lupit ng dati at ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-aatubili. Sa anyong hayop, hindi siya naghanap ng kulungan ng manok. Sa halip, umakyat siya sa mataas na bahagi ng gubat kung saan tanaw ang buong baryo. Doon, sa katahimikan, naramdaman niya ang ugnayan ng lupa, tao at mga nilalang na hindi nakikita. Ngunit ang balanse ay hindi basta-basta nagpapaubaya. Sa malayo may gumalaw sa dilim, isang presensyang hindi kanya, mas matanda, mas gutom. Ang kawalan ng pagkain ay nag-akit ng ibang nilalang at ang gubat ay nagsimulang gumising sa mas malalim na paraan. Ang sumpa ni Luntian sa pagpigil ay nagbukas ng puwang. Pagsapit ng umaga, may isang kulungan sa gilid ng baryo ang nasira. Hindi manok ang nawala, kundi katahimikan. Ang mga bakas sa lupa ay hindi pamilyar at ang hangin ay may dalang babala. Si Luntian ay tumayo sa gitna ng kanyang hardin, ramdam ang bigat ng responsibilidad na hindi na niya maaaring ipasa sa iba. Ang kanyang sumpa ay hindi na lamang personal na pasanin. Ito'y naging bantay at ang kanyang pagpili sa mga susunod na gabi ang magtatakda kung ang San Isidro ay mananatiling buo o tuluyang lalamunin ng mga nilalang na matagal nang naghihintay sa gilid ng dilim. Ang umagang sumunod ay nagdala ng kaba na mas mabigat kaysa mga nauna. Hindi natakot sa pagkawala ng mga manok ang bumalot sa San Isidro, kundi ang pakiramdam na may isang hangganang tahimik na nalampasan. Ang mga bakas sa lupa, malalim, magulo at walang anyong pamilyar, ay naging patunay na ang dilim ay hindi naiisa ang mukha. Nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. Walang sumigaw, walang nag-akusa, ngunit ang mga mata nila ay puno ng tanong. Si Balangaw ang unang nagsalita, hindi upang magpayo, kundi upang magpaalala na ang gubat ay may sariling batas at kapag ang isang tagapagbantay ay huminto, may ibang kusang pumapalit. Hindi upang mag-ingat, kundi upang manlamon. Tahimik si Luntian sa gilid ng pagtitipon. Alam niyang ang sinasabi ni Balangaw ay higit pa sa babala. Iyon ay paanyaya sa isang desisyong matagal na niyang iniiwasan. Ang kanyang sumpa ay hindi lamang pagkakagapos, kundi tungkulin. Sa kanyang pagpigil, ang balanse ay umuga at ang gubat ay nagsimulang maglabas ng mga nilalang na walang pakialam sa baryo o sa mga taong naninirahan dito. Sa gabing iyon, hindi naghintay si Luntian sa pagdating ng pagbabago. Sa halip, sinalubong niya ito. Hinayaan niyang ang kanyang katawan ay magbago ng buo, hindi sa takot o gutom, kundi sa malinaw na layunin. Sa anyong hayop, mas malinaw ang kanyang pag-iisip kaysa dati, na parabang ang pagtanggap ay nagbukas ng isang pintong matagal nang nakapinid. Tumungo siya sa mas malalim na bahagi ng gubat, lampas sa mga lugar na dati niyang iniiwasan. Doon, naroon ang presensyang gumambala sa balanse. Isang nilalang na walang alaala ng kasunduan, tanging uhaw na walang hanggan. Ang hangin ay mabigat at ang lupa ay tila humihinga sa bawat hakbang. Hindi nagtagal ang katahimikan. Ang gubat ay nagmistulang huminto at sa sandaling iyon, nagharap ang dalawang anyo ng dilim. Ang isa'y isinilang sa pagitan ng mga mundo, ang isa'y bunga ng gutom na matagal nang nakakulong. Ang kanilang pag-iral ay magkasalungat at ang pagharap ay hindi may iwasan. Pagsapit ng madaling araw, bumalik si Luntian sa hangganan ng baryo na sugatan sa pagod, ngunit buo ang loob. Ang presensyang gumagala ay umurong, hindi tuluyang nawala, ngunit sapat upang muling huminga ang gubat. Ang balanse ay pansamantalang naibalik, kapalit ng lakas na halos naubos sa kanyang katawan.
Sa San Isidro, naramdaman ng mga tao ang pagbabago. Ang hangin ay muling naging magaan at ang gabi ay hindi na kasing bigat ng dati. Ngunit alam ni Luntian na ang katahimikang iyon ay hindi permanente. Ang kanyang tungkulin ay malinaw na ngayon, hindi bilang sumpain na nilalang, kundi bilang bantay ng hangganan na matagal nang hindi pinapansin. At sa pag-usbong ng araw, malinaw sa kanya na ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay hindi na tungkol sa pagtakas sa sumpa, kundi sa pagtanggap sa papel na itinakda sa kanya ng dalawang mundong patuloy na naglalaban sa dilim. Ang mga sumunod na araw ay tila mas payapa, ngunit ang katahimikan ay may lalim na hindi matahimik. Ang San Isidro ay muling nagpatuloy sa araw-araw na gawain, ang pag-aararo ng lupa, ang pagtitinda sa pamilihan, ang pagtawa ng mga bata sa liwanag ng araw, ngunit sa ilalim nito ay may bagong kamalayan. Ang baryo ay hindi na inosente sa dilim, natutunan nitong ang kapayapaan ay may bantay. Si Luntian ay naging bahagi ng ritmo ng baryo sa paraang hindi niya kailanman naranasan. Hindi man nila alam ang buong katotohanan, may tahimik na paggalang na bumabalot sa kanya. Ang mga mata ay hindi na puno ng hinala, kundi ng pag-iingat na may kasamang pagtanggap. Ang kanyang presensya ay hindi na basta katahimikan lamang. Ito'y paalala na may mga bagay na umiiral upang panatilihin ang balanse. Ngunit ang gubat ay hindi tuluyang natahimik. Sa gabi, habang ang sumpa ay muling gumigising sa kanyang dugo, nararamdaman ni Luntian ang pag-igting sa hangin. Ang mga nilalang na dati nananatili sa mga anino ay tila nagmamasid, sinusukat ang hangganan na kanyang pinoprotektahan. Ang kanyang anyong hayop ay gumagalaw sa pagitan ng mga puno, hindi na bilang manghuhuli, kundi bilang tagapagsiyasat. Isang bantay na marunong makinig sa bawat pagbabago ng lupa at hangin. Isang gabi, sa malayong bahagi ng gubat, naramdaman niya ang kakaibang pag-alon ng presensya. Hindi ito kasing lupit ng nauna, ngunit mas tuso, mas marunong maghintay. Ang lupa ay may bahid ng kakaibang init, at ang mga puno ay tila umiiwas sa lugar na iyon. May isang nilalang na hindi lumalaban, kundi naguugat. Sa umaga, kinausap ni Balangaw ang mga matatanda ng baryo. Hindi niya binanggit ang anyo ng panganib. Tanging ang katotohanan ang gubat ay humihingi ng paggalang, hindi takot. May mga ritual na kailangang ibalik, hindi upang sambahin ang dilim, kundi upang kilalanin ang hangganan ng tao at ng hindi tao. Si Luntian ay nakinig mula sa malayo. Alam niyang ang kanyang tungkulin ay hindi sapat kung siya lamang ang kikilos. Ang balanse ay hindi iisang balikat ang kayang magpasan. Sa kanyang hardin, sinimulan niyang ihanda ang mga halamang matagal nang hindi ginagamit. Mga ugat na nagpapatahimik sa lupa, mga dahong may kakayahang magsilbing tulay sa pagitan ng mga mundo. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap, tumayo si Luntian sa hangganan ng gubat at baryo. Sa katahimikan, malinaw ang isang katotohanan, ang sumpa ay unti-unting nagiging panata. Ang kanyang pagkatao ay hinuhubog hindi ng gutom, kundi ng responsibilidad na mas malaki kaysa sa sarili. At habang ang dilim ay patuloy na nagmamasid, ang San Isidro ay dahan-dahang natutong mabuhay, hindi laban sa gabi, kundi kasama nito, sa ilalim ng bantay ng isang nilalang na minsang kinatakutan at ngayon nagsisilbing huling hadlang ng balanse. Sa paglapit ng mga gabi, naramdaman ni Luntian ang pagbabago sa loob ng kanyang sumpa. Hindi na ito kasing bangis ng dati, ngunit mas malalim ang kapit. Tila may hinihinging kabayaran na hindi na kayang ipagpaliban. Ang gubat ay patuloy na nagmamasid at ang mga hangganan na kanyang binabantayan ay unti-unting numinipis, hindi dahil sa lakas ng mga nilalang, kundi dahil sa pagod ng tagapagbantay. Sa San Isidro, isinagawa ang mga ritual na iminungkahi ni Balangaw. Walang ingranding handog, walang panawagan sa dilim, tanging paggalang sa lupa, sa tubig at sa katahimikan. Ang mga tao ay natutong magsara ng kulungan bago magtakip silim at mag-iwan ng liwanag sa mga gilid ng baryo, hindi bilang hamon, kundi bilang paalala ng presensyang tao. Sa kabila nito, dumating ang gabi na ang hangin ay may dalang panawagan na hindi maaaring balewalain. Sa anyong hayop, tumungo si Luntian sa lugar na matagal nang umiiwasan ng gubat. Doon, sa pagitan ng mga ugat at batong tila may alaala ng sinaunang kasunduan, lumitaw ang presensyang matagal nang naguugat, hindi palaban, ngunit matiyaga. Ang nilalang ay hindi humahamon. Ito'y naghihintay,
sapagkat alam nitong ang bantay ay hangganan. Sa katahimikan, malinaw kay Luntian ang hinihingi ng balanse. Ang sumpa ay maaaring tumigil sa paglamon ng buhay ng baryo, ngunit kailangan nitong manatiling gising. May kapalit na bahagi ng kanyang sarili, hindi laman, hindi dugo, kundi ang huling hibla ng pag-asa na balang araw siya'y magiging ganap na tao. Nang bumalik siya sa hangganan ng San Isidro bago sumikat ang araw, ang kanyang hakbang ay mabigat, ngunit tiyak. May desisyong nabuo sa dilim at ang desisyong iyon ay hindi na mababawi. Sa kanyang pagbabalik, naramdaman ng baryo ang kakaibang katahimikan. Isang katahimikang hindi nagmumula sa takot, kundi sa pagkapirmi ng isang kasunduan. Si Balanggaw ay tumingin sa kanya ng may pag-unawa. Walang tanong na binitiwan sapagkat ang sagot ay malinaw sa anyo ng hangin at lupa. Ang balanse ay nanatili, ngunit ang bantay ay nagbago. At sa pagsikat ng araw, alam ni Luntian na ang susunod na gabi ay magiging huli sa paraan na kanyang nakilala. Hindi katapusan ng sumpa, kundi simula ng panatang magtatali sa kanya sa hangganan ng dalawang mundo magpakailanman. Sa wakas, dumating ang gabi na matagal nang hinihintay ni Luntian. Isang gabi na hindi lamang pagsubok, kundi desisyon. Ang San Isidro ay tahimik na nagmasid. Ang mga tao ay nasa loob ng kanilang mga tahanan at ang hangin ay puno ng kabighani at takot. Alam nilang may nangyayari sa pagitan ng gubat at ng baryo, ngunit wala sa kanila ang makakita ng malinaw. Ang tanging saksi ay ang buwan na humahaplos sa lupa at nagbubukas ng mga anino sa katahimikan. Si Luntian ay nakatayo sa hangganan ng gubat, ang katawan ay unti-unting nagbabago sa anyong hayop. Ngunit sa gabing ito, ang bawat hakbang niya ay may layunin. Ang gutom ay naroon, ngunit hindi ito naguutos. Ito'y paalala lamang ng sumpang pinasan niya mula sa kapanganakan. Ang kanyang mga mata ay malinaw, matalim at puno ng pag-unawa. Hindi takot, hindi galit, kundi pagtanggap. Sa kalaliman ng gubat, lumitaw ang presensyang matagal nang nakabantay sa hangganan. Hindi ito sumugot, hindi rin ito umatake. Nagtagpo ang dalawang nilalang sa katahimikan, bawat galaw ay paggalang at bawat tingin ay pakikipagkasundo. Ang mundo ay huminto sa paghinga at ang hangin ay nagdala lamang ng diwa ng lumang sumpa at bagong pangako. Matapos ang ilang sandali na parang walang katapusan, bumalik si Luntian sa kanyang anyong tao. Hindi siya pagod sa pisikal na paraan. Ang pagod ay sa espiritu, ang bigat ng desisyong kanyang pinili. Alam niyang mula ngayon, ang kanyang sumpa ay hindi na lamang pagkakakulong sa gutom at anyo ng hayop, kundi isang panata, bantayan ang hangganan, protektahan ang baryo at igalang ang gubat. Sa San Isidro, naramdaman ng mga tao ang pagbabago. Ang mga kulungan ng manok ay buo, ang hangin ay malinis, sobrang gabi ay tahimik na muli. Ngunit ang katahimikan ay may bagong kahulugan. Hindi ito ang takot na nagbabalot sa mga puso, kundi ang paggalang sa isang nilalang na minsang kinatakutan, ngunit ngayoy tagapangalaga. Si Balanggaw ay tumayo sa gilid, nanatiling saksi sa pangakong iyon. Alam niyang hindi natapos ang sumpa, ngunit ito'y naging kaakibat ng karunungan at pagpili. Ang gubat at baryo ay muling nagkaroon ng balanse, at sa wakas, ang isang nilalang na nagkakatawang hayop tuwing gabi ay nakatanggap ng katahimikan sa kanyang sariling paraan. Habang ang unang liwanag ng araw ay sumilay, si Luntian ay tumingin sa San Isidro mula sa gilid ng kanyang hardin. May ngiti sa kanyang mga mata, hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa pagtanggap. Ang gabi ay muling darating, ngunit ngayon, hindi na ito kaaway. Ang sumpa ay naging panata, at ang panata ay naging proteksyon. At sa ganitong paraan, natapos ang isang kabanata ng lihim, gutom at sumpa. Ang San Isidro ay patuloy na mabubuhay, ang gubat ay patuloy na magmamasid, at si Luntian ay patuloy na magiging bantay, isang nilalang sa pagitan ng dalawang mundo na matagal nang minahal at ngayoy ganap na tanggap.